what's up guys? Makina Adventure na naman tayo. At muli tayo nagbabalik sa aking pagbablog. Tayo ay pauwi na, no? Katapos na yung ating trabaho ngayong araw. Pero papagas muna tayo. So guys, si Roxy po talaga sa Petron ko ito pinapagasolinahan, no? Wala pa akong ibang gas maliban sa Petron. Ay, meron pala sa Shell. Pagas ako sa Shell. So yun mga kamakina, kamusta po kayo? No? Na-miss nyo ba ako? Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakapag-vlog ulit ha. At medyo, alam nyo na, busy tayo. Pero ginagawa ko pa rin naman yung best ko para kahit pa paano meron ako may bahagi sa inyo, no? So shoutout po sa aking mga masugid na subscribers. Ayan, please follow my YouTube channel, Makina Adventure TV. At ang aking FB page, Makina Adventure TV. And kung gusto niyo po magpagawa sa amin, magpagawa sa akin ng inyong mga sasakyan, 4 wheels, follow niyo lang po yung aking FB page, Garahe ni Paps Auto Services. Yan, i-PM niyo po ako dyan. So for today's vlog, ang babahagi ko po sa inyo ay tungkol dito sa Yamaha Aerox, no? So gusto ko lang share sa inyo paano mag-reset ng oil change indicator na nagbi-blink sa inyong mga panel gauge, no? Nag-indicate po ito pagka mag-change oil na, kailangan na po ng change oil ng inyong mga motor. O kahit sa mga sasakyan po, meron ding mga ganito oil change indicator para hindi po natin nakakaligtaan yung interval ng change oil natin. So ni-reset po natin to, no? Kasi kung kailan po ito ni-reset after sa mga motor, kung kadalasan after 3,000, 5,000, mag-iilaw po ulit siya para i-inform tayo na kailangan na nating mag-change oil. Okay, para hindi po masira yung ating makina kung na-overdue na po natin ang gamit at hindi pa tayo nag-change oil. So sa mga sasakyan naman po, usually every 5,000 or 10,000 nag-iilaw po itong mga indicator na ito. So kailangan din po siyang i-reset once na nag-ilaw po siya or nag-indicate. So dito sa aking motor, Yamaha Aerox, sa mga naka-Aerox dyan, shout out sa inyo, no? Sa mga, lalo sa mga newbie, sa mga bagong user ng Yamaha Aerox, tuturuan ko po kayo kung paano mag-reset ng oil change indicator. So sa akin, na-change oil ko na po kasi ito. So na-change oil ko na siya at na-reset ko na rin po yung kanyang indicator. So mapakita ko po sa inyo yung aking first change oil, kung paano ko po i-reset itong oil change indicator na nagwa-warning sa ating panel gauge. Okay, so kung excited na po kayo sa inyong matututunan sa vlog na to, paki-like and subscribe na lang po yung aking channel. Then please share sa mga subscribers ko dyan, no? Or sa mga kapanood para may pabahagi po natin sa ibang mga nice mabahagian ng ating kakaunting kaalaman, no? Okay, sa pag-reset po ng oil change indicator, ignition on natin yung ating mga motor. Yan, tapos pupunta po tayo doon sa button sa likod. Yan, i-press natin yan hanggang sa makita natin yung trip. Okay, hanapin natin yung trip. So nakita nyo naman po nagbiblink yung oil, no? Sa taas. Yan, pag nakita na po yung trip, i-long press nyo po ulit yung button na yan. Yan, hanggang sa mag-blink yung odometer reading. Yan, long press nyo lang po. So pag long press na kayo at nag-blink na yan, bitawan nyo yung button, then long press ulit hanggang sa mag-zero yung odometer. Ayan, so nag-zero na siya. So yun na po yun, na-reset na po natin yan. Ignition off natin yung ating mga motor. Yan, then ignition on ulit. Okay, so lagyan natin sa Odo, no? Pag kumandar na, nasa Odo na po yan at nawala na yung oil indicator, okay na po yan, na-reset na po yan. So ganoon na po kadali mga kamakina, no? Napakasimple lang. So yan, kumandar na yung ating motor. Lagay dito sa Odo, yan, wala na po. Diba? Napakadali lang ho, napakasimple. Hindi niya ho kailangan pumunta sa kasa. Okay? That's it. I hope nasundan nyo po yung procedure sa pag-reset ng ating oil change indicator sa mga naka Yamaha Aerox, so Honda Click, NMAX,
So, hindi ko alam kung pare-pares lang po ng proseso, PCX, ADB. Pero sinashare ko po ito para sa mga NMAX user, especially sa mga newbie. No? Para hindi na po kayo pupunta ng kasa para lang magpa-reset ng oil change indicator nyo. Kaya ginawa ko po itong video na to para hindi rin po hassle sa inyo. At saka syempre para mabantayan nyo rin po yung inyong change oil interval. At ugaliin din po natin na sundin yung change oil interval natin, no? After 3,000 nag-reset po itong Aerox. So after 3,000 km magpa-change oil na po tayo kagad, or before mag 3,000 mas maganda, no? Or meron din mga ibang mga owner na every 1,500 sila kung mag-change oil mas maaga. And sana makapili po kayo ng magandang quality ng inyong mga langis, no? Kasi pinopromote ko po yung aming Dr. Lube Dynamatic and Dynamanual pang motorcycle up to 3,000 km change oil interval. So saktong-sakto sa mga naka-Aerox at pwede ba dito sa mga riders, no? Lala Move riders, delivery, yan, food riders or MC taxi ka pa. Swak na swak po sa inyo itong mga langis na to dahil pang heavy duty po ang gamit ng langis na to. Mawawala kung susubukan po ninyo at garantisado po na protektado ang inyong makina sa loob ng 3,000 km or kahit lumagpas pa nga po kayo, pwedeng pwede, no? 95% less friction, no? At mas nakakatulong po itong makalinis sa mga carbon sa loob ng makina. Kaya kung magtitiwala kayo sa isang langis, bakit hindi nyo subukan itong sa amin? Malay nyo, ito po yung makakatulong sa inyo para makatipid din sa inyong mga motorsiklo, makatipid sa maintenance. Okay, so nakakatulong din po ito para mapababa yung ating fuel consumption dahil sa pagiging responsive ng ating mga makina, no? So pag mas responsive po ang makina, mas matipid po sa fuel kasi wala pong resistance para gumalaw ng maayos yung mga pyesa sa loob ng makina. So yun po yung meron tayo, Dr. Lube. So meron din po tayong Polytron product kung gusto ng long interval. Pang mga scooter meron tayo for 7,000 km interval. At pang manual meron din po tayong every 5,000 ang palitan sa Polytron products natin. Or kung meron po kayong mga langis na ginagamit, may na-offer kami na MTC or metal treatment concentrate ng Polytron. So ito po yung nilagay natin sa mga langis. So kung yung paborito nyo pong langis ang ginagamit nyo, pwede yung i-apply itong MTC, ihalo sa inyong mga langis. So may video na po ako regarding dyan paano po ito ginagamit. So pwede rin po yan, no? And that's it for today. I hope meron kayo natutunan, may nakuha po kayong panibagong idea at kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng inyong mga motor. Okay? Salamat po sa pakikinig sa aking vlog. Okay, sa panonood at pag-share po ninyo dito. Malaking tulong na po ito at sa mga nagko-comment sa comment section. Sa mga nagtatanong, maraming salamat po. Willing ko naman po kayong replyan lahat. Kaya lang hindi ko po kayo ma-replyan. Ang problema, hindi ko po kayo ma-replyan agad-agad, no? Dahil nga medyo busy po tayo. Pero re-replyan ko naman po kayo once na nabasa ko yung inyong mga comment. So kita-kita po tayo sa aking next vlog. This is me again, Makina Adventure TV. Ingat po kayo sa pagmamaneho and God bless.